Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Alab, ningas, mataas na debosyon at pagtatalaga. Laging tandaan po natin, iba po ang buhay ng mga kampyon. Amen po ba? And we are all champions. Dahil po sa Panginoong Hesukristo. As the deer panted for the waters, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship as the deer panted for the waters, so longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship. So ito po yung pinakang susi. We are a church and doors are opening. You alone. Ano po ang ibig sabihin ng you alone? Ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang aking lakas. Hindi po ang gamot. Pero salamat sa gamot dahil yung lakas ng Panginoon ang pinagmumulan ng ating kalakasan. Hindi po sinabing you and the vitamins are my strength. You and the security guards are my shield. Meron po ba kayong nakita? Yan po ay scripture verses. At paano kikilos yung protection ng Diyos? Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. So ano po ang susi ng kayamanan? Ang Diyos ang iyong pambihirang pagpapala at gantimpala. Hanggat, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Linikha ang revival para sa iyo at para sa akin. Amen? Sapagkat hindi ka mapapagod kapag ikay revive. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka mapapagod. Sa katawan, sa pera, hindi ka mapapagod. Dahil hindi ka pagkukulangin ng Diyos. At ano ang iyong gagawin? To you alone may my spirit yield. So ano raw ang iyong ipasasakop sa Diyos? My spirit. Hindi sinabing my mind. My spirit. Amen? To you alone may my spirit yield. Kaya ngayon pong gabi, huwag kang kukurap, makinig kang mabuti. Kung may iniisip ka, huwag mo na munang isipin. Dahil ang madali pong yumaman ay yung wala. Ulitin kong muli. Ang madali pong yumaman ay yung wala. Ang madali pong yumaman ay yung mahirap. Dahil maraming may pera ang natatakot na mawala yung pera. At ang sabi ng Biblia, lahat ng kinatakutan ni Job ang nangyari sa kanya. Subalit ang walang pera, ang takot lang niya sa Diyos. At ang may takot sa Diyos
ay yayaman. Amen? Huwag kang titingin sa kayamanan, kusang darating yan sa gitna, sa rurok ng iyong alab sa Diyos. Laging tandaan po natin, faith is believing first. Hindi po to see is to believe. Believe and you will see. Kaya kailangan po maalab ka. Kailangan higtan mo ang alab ko. Kaya po ako, kakaiba ang pagpapala, hindi ako nag-a-absent. Pag 12 nights yan, 18 nights yan, lagi akong present. At kung sasabayan ninyo ako, sabay-sabay tayong pagpapalain ng Diyos. The anointing is this. The anointing is this. Hindi pa po ito mensahe. Nung ibuhos ang langis sa ulo ni Aaron, pansinin po natin ito ay umagos hanggang sa laylayan ng kanyang baro, dumaan sa kanyang balbas. At ang balbas ay symbolic of authority. Kaya pansinin po ninyo, kapag ang mangangaral o ang iyong pastor ay binuhusan ng Diyos ng langis, dadaloy po ito sa kongregasyon. At ang unang magiging epekto sa kongregasyon, sila ay magkakaroon ng sigla sa Diyos at paggalang sa pastor. Tingnan mo ang iyong katabi, baka kaaway mo ang iyong pastor. Kaya sa halip na dumaloy ang mga anointing, nahahadlangan ito dahil laging tatandaan mo, the anointing work best when we are together in unity. Amen? Kaya kailangan tayo nagkakasundo na tayong lahat ay mayaman at lalong pinayayaman. Huwag mong tingnan ang iyong sarili. Amen? Ang tingnan mo ay ang pangako ng Diyos dahil ang mga pangako ng Diyos ay prutas na dapat pitasin. Ang pangako ng Diyos ay binhi na dapat itanim. Kaya't walang sino mang mananatiling mahirap. I assure you, walang sino mang mananatiling may sakit. Amen? At laging unawain mo that your sickness is not isolated case. We are part of the body. Your sickness is part of the entire body of Christ. Tatagal po kaya ang sakit sa katawan ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Kaya nga po ngayong gabi, nais kong unawain mong mabuti. Isuko mo na ang iyong espiritu sapagkat control mo ang lahat ng bagay. Sa kabiguan man o tagumpay, sa kalungkutan man o sa kagalakan, ang napakagandang katotohanan, ikaw ay kasama namin. Kaya matuto ang lahat na magdiwang sa iyong pagsama. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabihin mo sa iyong katabi, ito ang gabi na magtatapos ang kahirapan sa iyong buhay. Sabihin mo, kahirapan, exit. Kasaganaan, enter. Amen? So anong ginagawa mo pag tumatay ang aso mo sa loob ng bahay? Labas! Kaya ang kahirapan, palabasin mo mula sa iyong bahay at ngumiti ka. Meron kaming halaman na ang pangalay welcome plant. Linagyan namin yung harapan ng ilang paso, 3. Kaya welcome, welcome, welcome. So welcome the blessing every day. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. Oh, lahat po ay may kahulugan at lahat po ito'y maganda. Tumaas ka gamitin mo ang 2 kamay mo, sabihin mo, welcome blessings. Welcome blessings. Welcome rewards. Welcome all the wealths of the wicked and the sinner. Kinapos na kayo ng English. Sa Diyos ang kalwalhatian at gagamitin natin yan lahat ay sa Panginoon. Amen? So pataas ay pataas po ang anointing. Laging tatandaan mo, ang first night ay may anointing, second night, ang Diyos po'y pataas ng pataas. Kahit hindi tumaas ang height mo, pero yung anointing, tataas po yan. Amen? Amen. Hallelujah. Ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo sa iyong sarili, it's great daily
Sabihin mo sa iyong sarili, may tugon sa lahat ng katanungan. Amen. At sabihin mo, ang tinig ng kanyang pagbabalik ay nagsabi na ako'y mayaman na. Amen. God bless you po. O Diyos, salamat po sa ikatlong gabi ng Dozen Nights of Revival. Salamat po sa unang 3 araw, ito'y tumutukoy sa Magnificent Nights. At salamat po sa susunod na 3 araw at ito'y tumutukoy sa Novel Nights. At sa ikatlong araw, ito'y tumutukoy sa Waves of Nights of Revival. At ang huling 3 araw, ito po yung kabuuan ng Dozen Nights of Revival. Sa bawat gabi, kaiba. At sa susunod na mga gabi, kaibang-kaiba. At sa susunod pang mga gabi, kaiba. Hanggang sa 12 gabi, kaiba. Mawala ang lahat ng mga kabigatan. Sa iyo po ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng bulong na amen. Amen. Ayan, purihin ng Panginoon. Makikinig ka po. Sanay kayo sa sigaw na amen. Ngayon naman bulong na amen. Di po ba napakaganda ng pagtitipon? Expect na merong laging bago na dadalhin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya unawain nating mabuti, tayo po ay bahagi ng iisang katawan. Sakit ng kirot ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. At ang Panginoon ang ulo ng iisang katawan. Kaya ang Panginoon ang nagdadamdam kapag ikaw ay may dinaramdam. Ang Panginoon ang nalulungkot kapag ikaw ay nasa kalungkutan. Ang Panginoon ang hahapis kapag ikaw ay hindi makadalo ng kanyang gawain dahil lang sa kung anong mga kadahilanan. Ngunit kung tatayuan mo ang lubusang pagtitiwala, sa unang paghakbang mo, sasalubungin ka ng Diyos ng 9 na hakbang. 1 step forward, and God, sasalubungin ka niya sapagkat siya'y tuwan-tuwa dahil ikaw ay nakikita niya sa revival. Kaya kung titingnan mo po ang iyong buhay, noon at ngayon, makikita mong ibang-iba ka ngayon. At lalong makikita mong ibang-iba ka bukas. Kapag natutunan mo na magalak sa Diyos, maging sa kabiguan, hindi yung kabiguan ang ating ikagagalak, ang Diyos na may alam ng kanyang ginagawa. Kaya naman tayo naghihimutok dahil hindi natin alam ang mangyayari after 1 month. After 7 years, hindi natin alam ang mangyayari. Pero 7 years before na ikaw ay nabigo, after 7 years, nandun ang iyong tagumpay. Amen po ba? Kaya ang dapat nating laging gagawin, magalak tayong lagi sa Panginoon. Dahil alam niya ang kanyang ginagawa at ang problema hindi natin alam. Kaya wag na tayong magtampisaw pa sa kalungkutan. Atin pong alsin ang ating sarili, extricate ourselves out of the mire of sorrows. Alisin mo sa kumunoy ng kalungkutan ng iyong sarili at lumipat ka sa kagalakan. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, magalak ka sa Panginoong lagi. Tumingin ka sa kabila at sabihin mo, inuulit ko, magalak kang lagi. Amen? Yun pong pag-ulit ay pagbibigay ng diin. Dahil pag minsan ang tao ay iba ang iniisip, pero sa ikalawang ulit, makukuha mo ang kaniyang isipan. Ulitin natin ang exercise, magalak ka sa Panginoon. Lingon sa kabila, inuulit ko, magalak ka sa Panginoon. Amen? O, purihin ang Panginoon. Ngayon, simple lamang po ang mensahe. Don't worry God.
huwag mong pagurin ang Diyos. Tahimik. Kadalasan po ang pinapagod natin tao. Hinihingi ka ng hingi kung kani-kaninong pinsan mo. Mapapagod yun. At ang Diyos ay napapagod kapag hindi ka humingi sa Kanya. Hello? So, ang kapaguran ng tao ay sobrang kabibigay. Ang kapaguran ng Diyos ay ang kulang sa Kanyang humihingi. Ask, and you shall receive. You receive not because you ask not. And when you ask, you receive not because you ask amiss. Wala ka sapagkat hindi ka humihingi, at kung humingi ka man, hindi ka tumatanggap sapagkat sa kalayawan mo ang iyong hinihingi. Praise God. Yun po ay sa Santiago. Pero ngayong ikatlong gabi, nais kong ipaunawa sa inyo on how you shall understand and avoid wearying God. Napapagod pala ang Diyos. Hindi po siya napapagod, pero po siya ay nalulungkot kapag yung dami ng kanyang pagpapalay hindi mo hiningi. The source of all our blessing, the only provider is God. Kaya napakahalaga po. Nakagalitan ng Diyos si Ahaz na hari. Tingnan po natin sandali sa Isaiah chapter 7 verse 10. Don't weary God. Isaiah 7:10. Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, verse 11, ask thee a sign of the Lord thy God. Ask it either in the depth or in the height above. So, pansinin po natin, ito po ay salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Humingi ka ng palatandaan sa Panginoon na iyong Diyos. Hingin mo ito sa kalaliman o sa kataasan, sa ibabaw. So, ano po yung hihingin? A sign. Then sa verse 12, but Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. So, this is ignorance. Sinabihan na nga siya ng propeta, humingi ka ng palatandaan. Kaya kapag ikay nakaupo at nakikinig ka ng mensahe, laging tandaan mo, ang Diyos ang nagsasalita sa mensahero. Huwag mong titingnan ang damit na suot ng mensahero, ang iyong pakinggan ay ang mensahe. Huwag mong titingnan ang bali-baling grammar ng mensahero, ang iyong pakinggan ay ang mensahe. So this is ignorance in the part of King Ahaz. But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. So, sino ang sinuway niya? Ang sabi ng Biblia, believe God and you shall be established. Believe His prophets and you shall be prosperous. So, God and the prophets, when the prophet speaks, God is speaking through the mouth of the prophet. When the pastor bring the message, the pastor is the channel of God's voice. And then sa verse 13, and he said, hear ye now, O house of David. So napahamak na yung buong angkan ni David, lahi ni David. Is it a small thing for you to weary men? But will you weary my God also? Haring Ahaz, pinapagod mo ang mga tao sa lipi ni David. So ang kahirapan sa isang lahi, sa isang sambayanan, ay sa kamangmangan ng hari. Narito na po ang ating 2013 Faith Declaration poster at ito ay available na, at kung kayo ay magkakaloob ng 5,200 pesos,
ipapadala po namin sa inyo ang 4 na kopya ng poster na ito. Maraming salamat dahil kayo ay aming kaisa, kapanalig at kasama sa buong taong ito na maipahayag ang mensahe ng pag-asa, kaligtasan, kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Purihin po, Panginoon, nagpapasalamat ako at kami po ay nandito na naman. Sa totoo lang po, nung kami manod dito ng mister ko, sabi ko, namumroblema ako dahil nga yung pambaon na yung aming pamasahe. Ngayon, sabi ko, Panginoon, sabi mo, the Lord will provide. Sabi ko gano'n. Eh hindi na po ako kumibo. Basta ko, sabi ko, Panginoon, sabi mo, humingi ka, ikaw bibigyan. Tapos nung naisip ko, bakit mo ba alalahanin yung araw ng bukas? Diba? Pag nandiyan dyan na, tsaka mo na alalahanin pa. Alam niyo, talaga napakabuti po ng Panginoon. Kasi meron pong tumira doon sa amin na meron pang kulang na 2,000. Ang problema po, yun namang umalis, sinira. Kaya nang ipagawa namin, masahol pa doon sa binayad ng titira. Kaya sabi ko, ano ba yan? Pero ganun pa man, meron kaming pambaon mag-asawa. Kaya po kami nandito dito na meron talaga provide ng Panginoon. Kaya kayo nagpapasalamat sa Diyos, basta tayo nananagat na ng palataya, ang Diyos ay tumutugon. Ngayon po, ang isa po, nung kahapon, sa prayer po ni Pastor Edward, humingi po ako ng panalangin dyan dahil ako po ay talagang hirap po na pag-ihi. Tsaka isa po yung sa pagtulog. Kasi ako po may ugalin na pag yung antok ko ay lumipas, talaga hindi na po ako matutulog. Ganon. Eh di ngayon, nung sabi ko nga, pag-pray nila, nag-pray ako ni Nanay Peli, na nakasabay ko sa bus. At talagang salamat sa Diyos, Pastor. Yung sabi niyo, ipatong yung kamay sa ulo niyo. Pagdating ko sa amin, paghiga ko, tulog. Hallelujah! Kasi talaga, napakahirap po ng, yung bang magdamag kayo hindi matulog, pagdating ng araw, para ka bang manok na, sabihin natin na wala sa sarili nyo, dahil sabi ko nga, Panginoon, dito pa, Panginoon, matutulog na ako, sabi kong ganon. Kaya kayo nagpapasalamat naman sa kinatulog, kasi nga sabi ko, pagka umaga, pupunta kami doon sa church na dinadaluhan ko, 7:00, kung ako hindi na naman natulog, na naman ako sa paglakad. Yung pinakatungod dito, sinabi kong lahat po yung sakit ko, kaya ayun na, sister na ring at yan po ay saksi ko, sabi sa akin na, Sister Nena, ano ka ba? Ang tagal mo umihi, kala ko natulog ka na dyan, sabing gano'n sa akin. Kasi talaga pong nahihirapan ako umihi. Ganun. Pero salamat po sa Diyos, mula po kagabi hanggang ngayon, dire-diretso na po at magaang na po at malabas na maayos. Kaya po sa Diyos na lahat ang kapurihan. Hallelujah! Salamat sa Diyos sa inyong mga panalangin kay Pastor, kay Nanay Peli, Sister Peli, na ako'y panalangin kay Pastor. Talaga pong, sa totoo lang kasi Pastor, yung naririnig ko sa inyong mga patutuwa, gusto ko i-apply sa sarili ko. Na makita ko, yung kasi sabi nyo, hindi na umiinom ng gamot, di ba? Eh di, talagang ko sa sarili ko na i-apply ko yung mga naririnig ko, maisagawa ko, maisapamuhay ko. Eh, nun nga pong Lunes, talagang, Pastor, hirap na hirap ako. Talagang hirap na hirap ako. Panginoon, ano ba ito? Hirap na hirap ako. Eh, nun nga pong talagang sa Panginoon, patawarin mo ako dahil sabi ko naman, alam ko naman po, Panginoon, ang gamot, ikaw rin ang may likha. Ikaw rin ang may gawa. Ikaw rin ang nagbibigay ng karunungan. Eh, patawarin mo ako, Panginoon, talagang hindi ko kaya, kahirap na hirap. Uminom po ako ng sambong. Pagkainom ko, talaga pong dire-diretso na yung aking napakagaan na po nitong aking puson. Ay sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako ha. Sabi kong ganon. Kaya kayo nagpapasalamat na sa Panginoon kasi nga, gusto ko ma-apply yung mga naririnig ko na malaman ko, ganon. Kaya salamat na sa Panginoon at ngayon po ay magaang na yung pakiramdam ko dahil natulog na ako, tapos naihina ako ng diretso, wala na pong bumabara dito sa ganito ko. Ay sabi ko talagang, alam ko, Panginoon, mahal mo ko. Sabi ko gano'n, mahal mo ko, Panginoon. Kaya kayo nagpapasalamat sa mga mensahe na ating mahal na pastor dahil talaga pong pagka-umaga na,
7:30, bukas na po yan. So, 6:30. 6:30. Dahil pagkatapos ko po ng DCAS sa 5, talagang dire-diretso na po kay Pastor yan hanggang sa alas 9, gano'n, hanggang sa alas 3 ng hapon. Kaya sabi ko, salamat sa iyo, Panginoon, dahil kapapakinig ko ng salita mo, talagang ako'y lumalakas at talagang nadadama ko naman yung presensya ng Panginoon ay aking pinadadama niya sa akin. Kaya salamat, Panginoon, miski sa mga pangangailangan, pinuprovide niya lahat na aming pangangailangan. Kaya salamat sa Panginoon, sa Kanya po ang kapurihan. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Pinadalhan ng Diyos ng propeta si Ahaz at ang utos ng Diyos sa labi ng propetang si Isaiah, humingi ka ng palatandaan sa kalaliman o sa itaas sa ibabaw. Ask a sign from the deep or from the heights above. Humingi ka ng palatandaan. Ang iyong pagsuway, pinapagod mo ang iyong pinamumunuan. Tatay at nanay, huwag mong pagurin ang iyong mga anak. Mga lingkod ng Diyos, huwag mong pagurin ang iyong kongregasyon. Hello? For you, it is a small thing to weary men. Sa iyo, napakaliit na bagay na mapagod mo ang iyong mga pinamumunuan. Bakit po naghihirap ang simbahan? May isang misyonero na nagkwento sa akin na galing siyang China. At nag-uusap-usap ang mga misyonero from England, from Germany, from Italy. At meron siyang kasama ring misyonerong Chinese. At ang sabi ng Chinese missionary, marunong ng English. Ang tanong, ano ang iyong simbahan? At ang sabi niya, I am Pentecostal. Oh, Pentecostal? You are Antichrist. Nagulat siya. Antikristo siya. At tinanong naman yung English missionary, what is your church? I am Anglican in England. Oh, you are also Antichrist. At tinanong ang taga-Italy, what is your church? I am a Catholic. You are also an Antichrist. At ang sabi niya, Pentecostal.
Antichrist. Tapos yung taga Germany, tinanong, what is your church? I'm a Baptist. You are also an Antichrist. At nagtanong sila, how about you? Ang sabi niya, I am a Christian. Hello. I am a Christian, meaning that Christ is my Lord, Savior in God. So whether you are Pentecostal, Baptist, or whatever denomination you belong to, the best word is that I am a Christian. Oh, purihin ng Panginoon. Nakukuha niyo po. Sabihin mo, salamat sa gabing ito. Lumaya kaming mag-asawa. Kahit hindi mo siya kasama. At kung wala ka pang asawa, pag nag-asawa ka, magigi kayong malaya sa inyong pagsasama. Laging tandaan mo, may nangyayari ngayon at may nangyayari sa hinaharap. It is applicable tonight and it will be applicable in the near future na ikay magpakasal. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, ano ang sabi? Do not worry, my God also. Ano ang utos ng Diyos? Ask for a sign. May isang misyonero na wala siyang connection dun sa isang European country. At ang sabi niya, Diyos ko, wala yatang Kristiyano rito. Panginoon, paano ako? Paano ako magmimisyon? At siya humingi ng sign, Lord, pag may nakita ako sa train, pagsakay ko, na merong rosas, yun ay magpapakitang siya ay Kristiyano. At may nakita siyang babae na may dalang isang pulang-pulang rosas. At dahil siya humingi ng palatandaan, tandaan mo, ang paghingi ng palatandaan, kailangan malinis yung iyong hangarin. At ang sabi niya, how are you, sister? Well, fine, sister. So, Kristiyano nga. Kaya nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa verse 14, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Dahil hindi humingi ng palatandaan si Ahaz, pero binigyan siya ng palatandaan, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Dahil hindi siya humingi ng palatandaan, kaya hindi sa kanyang panahon nangyari yung palatandaan. Kaya nais ko pong huwag tayong maging matigas ang puso. Magipo tayong nasa kainaman ng pagsunod sa Panginoon. Sa Isaiah 65, ipakikita ko lang po sa inyo kung sino ang laging busog sa panahon ng taggutom at laging hindi mauuhaw sa panahon ng tagtuyok. Sa Isaiah 65, nais ko pong makita po ninyo ang kagandahan po ng ating Diyos na nagsiwalat sa kanyang salita. Sa Isaiah 65:13, verse 13. Therefore, thus saith the Lord God, behold, my servants shall eat. Sino raw po ang kakain? My servants shall eat, but you shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but you shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but you shall be ashamed. Are you a servant of God? Do you serve Jesus? So if you are a servant, granting that you claim that you are a servant, hindi ka po magugutom. Hindi ka po mauuhaw. Amen? Hindi ka po mapapahiya. Sapagkat ikay magagalak dahil ikay lingkod ng Diyos. Ipinagmamalaki mo bang ikay Kristiyano? Ipinagmamalaki mo bang ikay lingkod ng Diyos? Huwag mo sasabihin ang mga lingkod ng Diyos ay mahirap. Hindi po totoo yun. Ang mga pastor ay mahirap. Hindi po totoo yun. Kaya lang naghihirap ang mga lingkod ng Diyos dahil sinusukat nila ang paglilingkod in terms of financial return.
So, scrutinize, investigate, analyze your motive and intention. Kailangan pong hindi ka naglilingkod para yumaman. Ika'y naglilingkod dahil ika'y mayaman na because Jesus in you made you rich. Kaya lahat ng mahirap ay magsabing siya ay mayaman at lahat ng may sakit ay magsabing siya ay magaling. Kaya kung may nararamdaman kang kirot sa iyong katawan, sabihin mo, praise the Lord, ako'y magaling. Amen? At pag ika'y walang pamasahe, praise the Lord, ako ay mayaman. Ganun palang kadali yun. Oo, pinahihirap lang ng marami. Huwag kang magdidesisyon batay sa iyong kalagayan. Magdesisyon ka batay sa kapangyarihan na nasa salita ng Diyos because the Word of God will never change. Hallelujah! And the Word of God is alive and powerful. Oh, purihin ang Panginoon. It will be bread to the eater and it will be a seed to the sower. Hindi ka po maghihirap. Lalo na kung ikay pastor na naglilingkod ng tunay sa Diyos. Hello? Amen? But you shall not be. So, my servants shall eat, my servants shall drink, my servants shall rejoice. Verse 19. Are you his servant? Verse 14. Behold, my servant shall sing for joy of heart. So ikaw ba pag umawit sa tuwing tayo magtitipon-tipon, yun ba'y buhat sa iyong puso? Ikaw ba'y galak na galak ka sa Diyos buhat sa iyong puso? But you shall cry for sorrow of heart and shall howl for vexation of the spirit. Ang mga hindi naglilingkod sa Diyos ay iiyak na may kalungkutan at nanangis sa kanyang puso at sila ay mahihirapan sa kanilang espiritu. Ngunit hindi ang mga lingkod ko. Kaya hindi po totoo na mahirap ang maglingkod sa Diyos. I don't subscribe to that illusion. Since the beginning that I started to serve God, I know na kaya ako inalis sa hanap buhay para ilipat sa mas magandang sitwasyon, kalagayan ng buhay. Sa verse 15, and you shall leave your name for a curse unto my chosen, for the Lord God shall slay thee, and call his servants by another name. So, ibig sabihin, there will be a difference and there will be a segregation of those who serve God and those who does not serve God. Separation and segregation. Ang hindi naglilingkod sa Diyos, nakasumpa ang kanyang pangalan. Bagamat hinirang, pero hindi naglilingkod sa Diyos. Hinirang ngunit hindi makaalis sa kahirapan. Why? For the Lord God shall slay thee. Sino ang kanyang wawasakin? The chosen who don't serve Him. Ang mga hinirang na hindi naglilingkod sa Kanya. Ika'y hinirang, naglilingkod ka ba sa Diyos? Salamat sa impit na amen. Sa Deuteronomy 28:47, ipakikita ko po sa inyo kung bakit napakaraming Kristiyanong mahirap at napakaraming pastor na mahirap. Hindi po ako mag-i-excuse me. Because it is ignorance. Always it is ignorance. And the antidote to ignorance is education. Bakit mayaman ang mga mali ang turo? Because they indoctrinate. Narinig na ninyo yung salitang indoctrination. Ano po ba ang indoctrination? Inaalis ang sariling desisyon sa buhay ng tao. Tinatakot ang mga tao para sila ay hindi makapag-isip ng sarili. And that indoctrination is the process that the communists use. Nawawala ang sarili nilang isipan. Pero ang Kristiyano po ay nagbibigay ng kalayaan para isipin mo ang tama at isipin mo kung alin sa mali at kung alin sa tama ang iyong pagpapasyahan. Education always enlightens. Indoctrination always enslaves. Huwag mo po yung kalilimutan. Kapag dinidiktahan ka ng tao kung paano ka mabubuhay, that is indoctrination. If people is planning for your life, leave that person. And live your life based on how God has planned for that life. Nakukuha niyo po?
Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. Alam mo, napakasagana po ng hanging ating hinihinga. Napakasagana po na tayo gumigising tuwing umaga. Buhay pa tayo hanggang ngayon, ibig sabihin masagana ang ating buhay. Amen? Huwag mong pagtitingnan yung pera mo sapagkat hindi yun ang batayan ng iyong kabutihang pagpapala na tinatanggap at tinatamasa mula sa Diyos. Yung ikaw lamang ay may nagagalak at natutuwang puso. Yun ay kayamanan mo. Amen po ba? So, pansinin po natin, ano ang mangyayari kapag hindi ka nagagalak at natutuwa sa iyong pamumuhay at paglilingkod sa Panginoon. Verse 48. Ito po ang parusa, therefore shalt thou serve thine enemies. Dahil nga hindi kayo nagagalak na ako'y paglingkuran, dahil nga kayo, Israel po ang kinakausap dito, dahil nga hindi kayo natutuwang ako'y paglingkuran at lagi kayong absent sa mga gawain, then you will serve your enemies. And who is your enemies? Yes, Satan, pero one of the enemy is loss of job, inflation, depreciation. Yun po yung mga kaaway. So you will serve inflation because you don't serve me joyfully and with gladness in your heart. Kailangan i-identify po natin yung mga bagay na nangyayari sa ating panahon. Therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. So God will make your blessing very good. But also God will make destruction very good. Kaya pipili po tayo. Let us serve the Lord all together. Paglingkuran natin ang Diyos ng sama-sama. Sa verse 21, for the pastures, or for the pastors are become brutish, and have not sought the Lord, therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Sapagkat ang mga pastol ay naging mga, ano po ang brutes? Parang mga barumbado. At bakit sila naging barumbado? Sapagkat hindi nila hinahanap ang Panginoon. At ano ang mangyayari kapag ang pastor na katulad ko ay hindi hinahanap ang Panginoon? Pupwersahin ko ang mga tao na maniwala sa Diyos. Pero hindi dapat yun sapagkat ang paniniwala sa Diyos ay kusang loob. Sabihin mo sa iyong katabi, ang paniniwala sa Diyos ay kusang loob at personal na pagpapasya. Bakit ka narito? Dahil kusang loob. Hindi ikay tinakot na kapag hindi ka dumalo, ikay mapapapunta sa impyerno. Narito ka sapagkat alam mo na may gagawin sa iyo ang Diyos. It is your own personal choice and personal decision. Therefore, they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Kaya pag ang pastor ay namimilit sa kanyang kongregasyon, ang kongregasyon hindi uunlad. Kailangan po na atin pong tangkilikin muna ang Diyos na katulad ng ginagawa ng inyong pastor. Kaya nga po, napakahalaga po na ating maunawaan. Nangako ang Diyos sa Israel for 450 years sila po ay alipin. Ilang taon ka nang mahirap? Alam mo ba kung ilang taon ka nang mahirap? Do you know how many years you are in poverty? Ilang taon ka nang bigo? Meron na bang 450 years? Wala na. O meron bang 40 years? Because yung wilderness generation ay 40 years. So bakit ko ito itinanong? Sapagkat laging tandaan mo po that God promised to Israel after 450 years that He will send a deliverer.
Pero yun pong deliverer na yun ay hinubog niya for 40 years sa disyerto. Pero sa kabila po ng paghihirap ng mga Israelita, pinahihirapan po sila ng mga Egyptians. Makinig po kayong mabuti, nandito ang susi sa pagdaloy sa inyo ng kayamanan. Ang ginawa ng Diyos ay nagpadala siya ng mensahe that a deliverer will be sent by God for them. So ang Diyos po kasi nagpapahayag ng kanyang gagawin. Many years before mangyari, I will send a deliverer to deliver you. Pero bago po dumating ang deliverer, at kilala po natin ito ay si Moses, kailangan po muna siya ay ma-empower. Kaya siya po ay dinala muna sa disyerto. At ang unang himala sa kanya, natawid niya ang Midian Desert na walang dalang inumin at pagkain. That is a mark of a deliverer that being honed by God. Ng Panginoon. Ang edad ko po, 72 na. Ang misis ko, 70. Kaya po pag nakikita ko ang mga nagpalalakihan at ang mga teenager, ang mag-asawa ritong iba ang pagmamahalan, naalaala ko po ako. Hindi ko masasabi ko sa inyo, 50 taon na po ako kung nakakilala kay Kristo. Ang misis ko, 30 anyos. 20 taon na kong diakono. Pero bakit ako hindi maging matibay? Ang mag-asawa pala, kapag bata pa, maganda ang pagsusunuran. Pero pag matanda ka na, ulyanin ka na. Ano ibig kong sabihin? Sabi ko, Panginoon, edad ko na si 72. Bakit ang misis ko, hallelujah ng hallelujah? Laging may sakit. Bakit ang aking asawa ay pakinig ng pakinig? Sa inyo po. Bakit isang buwang may sakit? Bakit po ako nahahawang nakinig sa inyo? Na-hospital ako'y kamuntik na ako mamatay. Ano po ang pinakikita ko sa inyo? Kulang sa kaalaman. Ano po yun? Dahil 50 taon na akong naglilingkod sa Kanya, pero nakasala akong isip. Hindi lang po 20 tinanggap ko si Kristo. Marami na pong reliyon ang pinag-aralan ko. Bakit? Nagtataka ako sa mag-asawang napakaedad din 70, pero ang pagsusunod rin napakabait. Ay ko, bakit gano'n? Bakit kaming mag-asawa kontrahin lang ako Mainit na ulo ko. Tignan nyo. Sa pagkain lang, kapag ang misis ko'y nag-ain ng hindi ko gusto at may bagoong, nagtatalo kami. 240 kagad ang aking dugo. Bakit? Sa pagkontra. Panginoon, sino po ang magpapabago sa aming ugali? Panginoon, bakit po ganun?
Hayaan mo po, Panginoon, makita ko ang isang pastor na magbubukas ng aking kaisipan. Nagpunta ako kay Soriano, lalong nasara. Nagpunta kami sa Pampanga, lalong nasara. Nakikinig sa inyo. Ang daming sakit. 4,000 ang gamot. Nahulog ako sa hagdan ng Mercury. Sa sama ng loob. Sabi sa akin ng security, bakit sumama loob mo? Nako, 4,000, wala kami inaasahan kundi pensyon. Ay ko, Panginoon, kung kailan kami imidad ng 70, kami parang aso't pusa. Ang totoo ho niyan, pag linggo, ang aming mga ipis, naglalabasan. Pero pagdating ng Miyerkules, nagtataguan. Bakit? Hataw ng hataw si Commander pagdating ng Miyerkules. Isang araw, nagpunta kami rito. Kayo nag-announce, meron tayong revival. Baka ito na. At sa unang gabi, pinaliwanag nyo ng inyong kalaban, sarili niyo at ang inyong asawa. Bakit? Doon kumikilos ang dyablo para tumaas ang presyo ng dugo mo. Sabi ko, tila tama ito. Ito hinahanap ko. Ngayon, nang kami umuwi, pero kaming pilay, na diretso kami. At pag uwi namin, sabi ng miss ko, di mag-ahing ka na. Hallelujah! Dati-dati pagka umaga, hindi ako nagkakanaw ng kape. Pag ako nagkanaw siya, hindi ako pinagkakanaw. Pero, hallelujah pa rin. Pagkat pag ako'y sumagot, nasa akin ang dyablo. Di ba? Kaya tamang-tama mensahe nyo. Yan ang inintay ko na 70 taon. Palagay ko naman, mga kapatid, ako, umaba na ata pa totoo. Palagay ko naman, mga kapatid, kapag ako'y pumasok dito, merong mga mag-asawa, ang pagmamahal ay napakasarap. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Narito na po ang ating 2013 Faith Declaration poster at ito ay available na at kung kayo ay magkakaloob ng 5,200 pesos, ipapadala po namin sa inyo ang 4 na kopya ng poster na ito. Maraming salamat dahil kayo ay aming kaisa, kapanalig at kasama sa buong taong ito na maipahayag ang mensahe ng pag-asa, kaligtasan, kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry.
At bakit sila naging barumbado? Sapagkat hindi nila hinahanap ang Panginoon. At ano ang mangyayari kapag ang pastor na katulad ko ay hindi hinahanap ang Panginoon? Pupwersahin ko ang mga tao na maniwala sa Diyos. Pero hindi dapat yun sapagkat ang paniniwala sa Diyos ay kusang loob. Sabihin mo sa iyong katabi, ang paniniwala sa Diyos ay kusang loob at personal na pagpapasya. Bakit ka narito? Dahil kusang loob. Hindi ikay tinakot na kapag hindi ka dumalo, ikay mapapapunta sa impyerno. Narito ka sapagkat alam mo na may gagawin sa iyo ang Diyos. It is your own personal choice and personal decision. Therefore, they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Kaya pag ang pastor ay namimilit sa kanyang kongregasyon, ang kongregasyon hindi uunlad. Kailangan po na atin pong tangkilikin muna ang Diyos na katulad ng ginagawa ng inyong pastor. Kaya nga po, napakahalaga po na ating maunawaan. Nangako ang Diyos sa Israel for 450 years sila po ay alipin. Ilang taon ka nang mahirap? Alam mo ba kung ilang taon ka nang mahirap? Do you know how many years you are in poverty? Ilang taon ka nang bigo? Meron na bang 450 years? Wala na. O meron bang 40 years? Because yung wilderness generation ay 40 years. So bakit ko ito itinanong? Sapagkat laging tandaan mo po that God promised to Israel after 450 years that He will send a deliverer. Pero yun pong deliverer na yun ay hinubog niya for 40 years sa disyerto. Pero sa kabila po ng paghihirap ng mga Israelita, pinahihirapan po sila ng mga Egyptians. Makinig po kayong mabuti, nandito ang susi sa pagdaloy sa inyo ng kayamanan. Ang ginawa ng Diyos ay nagpadala siya ng mensahe that a deliverer will be sent by God for them. So ang Diyos po kasi nagpapahayag ng kanyang gagawin. Many years before mangyari, I will send a deliverer to deliver you. Pero bago po dumating ang deliverer, at kilala po natin ito ay si Moses, kailangan po muna siya ay ma-empower. Kaya siya po ay dinala muna sa disyerto. At ang unang himala sa kanya, natawid niya ang Midian Desert na walang dalang inumin at pagkain. That is a mark of a deliverer that being honed by God in the future to save His people. Kaya after 80 years, dahil wala siyang kausap na matatalinong tao, wala siyang nakikita sa disyerto kundi mga eskorpyon. At sa kagubatan ay mga ahas. Kaya, hindi siya nakikipagkwentuhan. Dahil hindi naman pwedeng kakwentuhan ang mga ahas. Uupo siya at sasabihin, ahas, alam mo, malungkot dito sa kagubatan. Hindi, dahil hindi naman sasagot yung ahas. Kaya siya ay naging utal. Dahil hindi niya nagamit yung kanyang bibig. Tingnan mo ang iyong katabi, kung hindi ka nagpapatutuo, baka ikay mautal. Hello? Alam niyo yung utal? Kaya magpatutuo ka, huwag yung laging pahirapan. Sinong magpapatutuo sa kabutihan ng Diyos? Kung ibig mo na gawin ng Diyos na mahusay ang iyong bibig, sapagkat sa husay ng iyong bibig, nandyan ang iyong pagpapala. Lagi kayong involved. Basta nagkwento tayo ng mensahe, laging involved kayo dahil hindi pwedeng hindi ito tumama sa inyo. Dahil hindi ito pwedeng tumama ay sa pader. Kailangan ito ay sa inyong puso at mahagip kayo ng karunungan at katotohanan ng ipinadadala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Una sa akin, tapos patungo sa inyo. Ako'y napagpala at tiyako na kayo rin ay mapagpapala.
Amen po ba? At tinawag ng Diyos sa Exodus 3:10. Ito po yung pagkatawag kay Moses. So, this is the power of His calling. Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. So, who is the God-chosen deliverer? Moses. Kinausap siyang personal ng Diyos sa burning bush. Amen? At ang sabi ng Diyos, pupunta ka, ipadadala kita kay Paraon. Di po ba nagreklamo siya, hindi siya karapat-dapat, utal siya. Dahil nga po, for 40 years siya ay nasa disyerto. Ang amoy niya ay amoy tupa. Pero walang tupak ang kanyang isipan, maliwanag pa rin kahit na siya ay nag-aalaga lamang ng tupa. Kaya pansinin po natin yung training, kaya tayo ay idinaan sa mga pagsubok, kabigo at pagkalugi for a reason. Kung gagamitin mo yung utak mo, hindi mo ito maunawaan. Pero kung ikukonekta mo ang lahat ng pagsubok mo ay sa pangarap at balak sa iyo ng Diyos, mauunawaan mo na napakaganda pala ng iyong dinaraanan. Amen po ba? Kaya nga, nung napahinuhod at napapaniwala ng Diyos, Diyos na ang kanyang kausap. Kaya nga, kung makikita po natin, dahil po sa dami, bugbog na tayo sa pagsubok, bugbog na tayo sa kahirapan, kaya pag minsan, wala na tayong believe, kahit na Diyos na mismo ang nagsasalita. Nakukuha niyo po, 40 years na siya'y nasa disyerto. Diyos na ang kanyang kausap, hindi pa niya mapaniwalaan yung Diyos, I am thy God and I will send you to Pharaoh. Hindi na niya mapaniwalaan ng Diyos. Bakit? Sapagkat nahubog ang kanyang isipan sa kahirapan. Kaya pag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin pa ang iyong puso. Ngayong gabi ang simula ng pagdaloy ng transfer of wealth sa iyong buhay. Amen. At ang iyon lamang gagawin, sabi ko Panginoon noong third night, ituro mo yung transfer of wealth dahil ngayon ko padadaluyin ito sa kanila. Kung paano, hindi ko alam, pero gagawin ng Diyos sapagkat hindi natin malalaman kung paano niya gagawin, pero tiyak ko na kanyang ginagawa na ito. Amen po ba? Kaya nga, pansinin po natin, bawat gabi, iba-iba ang dinadala ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagdala sa inyo dito. Amen po ba? Kaya ang mensaheng ito ay para sa inyo na dumalo ngayong ikatlong gabi at yung dadalo bukas. Kaya kung dadaluhan mo lahat, iyo lahat yung mga mensahe sa buong 12 araw. Amen po ba? So, hindi ka mapapagod. So, ang sabi ng Diyos, do not worry me. Huwag mo akong pagurin. Humingi ka sa akin, makipag-usap ka sa akin, at yung lahat ng yaman ko, padadaluyin ko sa iyo. So, what is worrying God? Worrying God is not asking. Pinapagod natin ang Diyos kapag hindi tayo humihingi. Laging tandaan mo na ang lahat ng ating problema ay hingin mo sa Diyos ang solusyon. Ang lahat ng ating kakapusan, hingin mo sa Diyos ang tustos. Ang ating lahat ng pagkakasakit, hingin mo sa Diyos ang kagalingan. O purihin ng Panginoon. Do not worry God. God is so kind. Isinugo niya si Moses para iligtas ang kanyang bayan at sa bagong tipan, siya mismo ang nagsugo sa kanyang sarili. Hello? Kaya nga po ating unawain, paano niya napapaniwala ang Paraon? Yung mga Israelita for 450 years may pag-asa. Kaya wag mo nga alisin ang pag-asa. For 450 years nagpadala ng mensahe ang Diyos, a deliverer will come. A deliverer. Kaya sila nagbubulungan. Darating na ang magliligtas sa atin. Araw-araw marahil sila'y nagbababala. Pag yung isa'y nanghihina na, malapit nang dumating ang tagapagligtas natin. At muli yung isa na halos baktot na sa pagbubuhat ng mga bato, darating na ang tagapagligtas natin. Our deliverer is coming. Kaya nais kong ipaunawa, laging ipaalaala mo natin sa isa't isa that Jesus will come very soon. Amen? Kaya unawain mo mabuti, wag mong aalisin ang pag-asa sa Diyos sa bawat araw. Amen. Hallelujah. At dahil buhay ang kanilang pag-asa, dumating ang deliverer.
Amen? At ang sabi ng Biblia, at pinatigas lalo ng Diyos ang puso ni Paraon. Hello? At si Paraon ay simbolo ni Satanas. Kaya yung iyong kahirapan at yung hindi mo pagtatagumpay, yung hindi mo pagkuha ng mga kontrata, ang kalaban mo hindi ang iyong kakompetisyon. Ang kalaban mo ay si Satanas sapagkat pinatitigas. Remember this, that Satan is a creation of God. Si Satanas ay likha lamang ng Diyos. At hindi siya makasisira kung hindi pa hihintulutan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, gusto ng diablong ikaw ay ligisin. Pero huwag kang matakot na idalangin na kita. Kaya yung dinaraanan mo ngayon na ipanalangin na tayo ng Panginoong Jesus. At hindi tayo madadaig ng pagsubok. Hindi tayo matatalo ng mga crisis. Because Jesus prayed for us already. Tatlong bagay, intercession, mediation, and supplication. And the highest form of prayer is supplication. Namamagitan ako sa inyo. I am mediating between you and God. And I am interceding between you and God. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat may pandinig ngayong gabi na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Mas malaki ang iyong mga suliranin. Mas malaki ang ginagawa sa iyo ng Diyos because more wisdom will be given to those who are experiencing supernatural crisis. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya po kayo yayaman dahil kayo ay merong pag-asa sa pagyaman. Kaya po kayo ay gagaling dahil kayo naniniwalang kayo'y pinagaling. Amen po ba? At ang Paraon, kailangan ang 10 mga pagsubok. At ang unang pagsubok, ang tubig ay naging dugo. Ang pangalawa ay mga frogs, mga palaka. Ang pangatlo ay mga kuto. At ang pang-apat ay mga langaw. At ang panlima ay nagkasakit ang kanilang mga hayop. And then nagkapigsa ang mga Ehipsyo. And then yung hail, yung locust, yung sobrang kadiliman, at yung final ay yung pagkamatay ng mga panganay na lalaki ng tao at ng mga hayop. At doon nabasag ang katigasan. So bakit po idinaan ang Paraon dito sa 10 matitinding krisis? Para pagtibayin na si Moises ang deliverer. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti, yung mga taong umaapi sa iyo ay kusang ginamit ng Diyos na magmalaki. Ang sabi ni Daniel kay Nebukadnezar dahil si Daniel ay tinawag ng hari upang bigyan ng interpretasyon. At sinabi ni Daniel na merong Diyos na mas makapangyarihan sa iyo, Haring Nebukadnezar. Siya'y makapangyarihan, siya ang nagluluklok ng hari at siya rin ang nag-aalis ng hari. At hindi siya pinakinggan ni Nebukadnezar. Ikalawang ulit, binabalaan ni Daniel. Sabi ng Diyos, babalaan mo si Nebukadnezar. Nais ko pong ipaunawa sa bawat may pandinig. Patitigasin muna ang loob ng mga umaapi sa iyo. Wait, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen? At nangyari, hindi pinakinggan ni Nebukadnezar yung 2 babala. Nasa chapter 3 po yun at chapter 4 ng Book of Daniel. At siya'y nabaliw. Basta ang mapagmataas at palalo ay mawawala sa katinuan. At nung bumalik ang kanyang katinuan, sa kanya sinamba ang Diyos at ipinahayag ang dekrito na walang sasambahin ng ibang Diyos ang lahat ng nasasakupan ko, kundi ang Diyos ni Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. Out of 75 descendants of the noble men, 4 lang po ang naging matibay at matatag hanggang wakas. Si Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. Hindi po sila napagod. Nung sabihin ang decree na walang mananalangin, ay ugali na ni Daniel na nananalangin siya sa bukas na bintana araw-araw.
At nung ibaba ang decree na ikukulong ang lahat ng nananalangin sa loob ng 30 days, hindi po siya natakot. Because it is his habit and lifestyle. Pag gawi mo nang magpakalakas sa Diyos, hindi ka po masisinda kung ano man ang nangyayari sapagkat hindi mo ito alintana dahil ikay nakatuon sa Diyos na iyong sinasamba at pinaglilingkuran. Ang naglilingkod sa Diyos ng totohanan ay kakain, pero ang hindi ay magugutom. Ibig sabihin, kahit kakaunti ang iyong pagkain, hindi ka magkakasakit sapagkat ang naglilingkod sa Diyos, inaalis ang sakit sa kanilang mga pagkain at inumin. Kaya nais kong ipaunawa, makikita ang pagkakaiba ng naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya ang hamon ngayon, you are a deliverer for your own household. Amen po ba? Jesus is the deliverer, and Jesus that is in you will mightily work deliverance for you, for your loved ones, for your household, for your relatives, for your neighbor, for your town, for your cities, for your region, for the province, and for the entire Philippines. Kaya napakahalaga po na iyong maunawaan. Let God work. Ask Him for a sign. Hello? And the only sign that will be given, a virgin shall conceive and will give birth to a son. Yan nais kong ipaunawa sa inyo. How shall you understand this sign? That in Jesus, you are more than conqueror. That Jesus in you is greater than Satan that is in the world. That Jesus in you is greater than all crises and problems. Kaya ngayon pong ikatlong gabi, nais kong ipaunawa sa iyo that the power of, the delivering power of God is within you. Nasa iyo yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Nasa iyo si Jesucristo. Bow down your head and say, Jesus, thank you for the message. And starting tonight, hindi ko napapaguri ng Ama. Susundin ko na siyang lagi at aalamin ko na ang lahat ng kanyang ibig. Kasihan mo ako sa mithiin at hangaring ito. At ang tagumpay ay hindi na magiging mailap. Ang tagumpay ay makakasama ko na araw-araw. I will be successful. I will be prosperous. I will be triumphant. Starting tonight, in Jesus Christ's name. Amen! Hallelujah! Glory! Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Hallelujah! Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Wala siyang katulad kagilagilalas ang kaniyang kapangyarihan at ang kanya lamang kapangyarihan ang paggagalingan ng lahat ng tulong at saklolo. Kaya't sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ang gawain ng tinig ng kanyang pagbabalik sa radyo at Great Day to Live sa telebisyon at ang tugon sa telebisyon ay nagpapatuloy. Ang radyo sa loob ng 26 years at ang telebisyon sa loob ng 14 years. At ang kamay ng Diyos ay kitang-kita. At sa bawat taon, nagbibigay ang Diyos ng guiding verses ng specific word na tinatayuan ko since 1984. At sa radyo at telebisyon, tinayuan ko ito sa radyo since 1987. Every year, meron akong guiding verse for the whole year. At sa telebisyon, tinayuan ko ito since 2001. That God will revive the Philippines. Since 2001, nais kong magbigay lamang ng maiksing patutuo. January 28 or June 28,
sa Dragon Hotel sa Hanoi, Republic of Vietnam. Narinig ko sa Diyos that a spark of revival will start in the Philippines. And God told me to be involved in that revival. Since then, ako po ay pumasok sa pagsunod sa gusto ng Diyos to revive the Philippines, to revive the Filipinos. At noong 2003, gumawa po ako, ayon din sa utos ng Diyos, ng mga poster. Until 2011, ang poster ay walang bayad na ibinibigay. Pero since 2012 at hanggang ngayong 2013, ito po ay hindi bayad, kundi ito po ay binhing maitatanim. Tagumpay po ang last year na 5,000 per poster. At ngayon pong 2013, ito po ay pinadagdagan ng Diyos ng 200. Subalit, meron pong 4 na poster na tatanggapin ang bawat isa na magkakaloob ng 5,200 at ito po ay epektibo at ito po ay magiging mabunga at ang ilan sa mga nauna na nagkaroon ng posters, iba't iba po ang malalaki nilang patutuo sa kanilang buhay, bahay at hanap buhay. Kaya hamon ko sa inyo, send your 5,200 through our bank as reflected on screen at ipadadala po namin sa inyo ang 4 posters na ito at kayo po ay pagpapalain ng Diyos ng makapangyarihang anointing at tiyak na mag-aani kayo sa buong 2013 batay sa inyong pananampalataya at kaloob at magliliwanag ang presensya ng Diyos sa inyo. Kaya ang hamon ko sa inyo, halika na po, kumuha kayo ng poster, i-deposito sa bangko at ipadala ang resibo at pangalan ninyo at address at oras mismo. Ipadadala namin ito by courier or by mail. Mapagpala po kayo ng Diyos at ako'y dadalangin. Aking Ama, ang pagsunod sa iyong utos at tinig ang napakahalaga sa bawat buhay. Mapagpala ang bawat isa na magbibigay ng kanilang pagpapahalaga at pagsasakatuparan para dito sa 2013 posters. Pagpalain mo silang lahat sa sandali na sila ay magdeposito at sa sandali na mailagay nila ito sa kanilang bahay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain,
Inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.